Pakinggan mo ang puso kong sumasamba. Salamat sa pag-ingat mo at pagsinta.
Maraming salamat sa Diyos mga kapatid sa isang mabuting pagkakataong muli ay binigay niya sa atin ngayon para po tayo makadalo dito sa ating pagkakatipon. At dahil po worship service natin ngayon mga kapatid, meron po tayong abuluyan. Muli po tayong nagpapaalala sa lahat ng ating mga bisita na hindi po tayo tumatanggap ng abuloy sa mga hindi pa po natin kasama sa ating pananampalataya, sa mga hindi pa po nababautismuhan sa loob ng Iglesia ng Diyos. Dahil meron po tayong sinasampalatayan ng aral sa Biblia, yung nakasulat sa Mateo 28:19 hanggang 20, na ang sinasabi po ay ganito: Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Maliwanag po sa mga talatang ito na sinasabi na ang pagtuturo ng pagganap sa lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Hesukristo, ito po ay mangyayari at gagawin pagkatapos na mabautismuhan ang isang tao sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kaya hindi po tayo tumatanggap ng abuloy habang hindi pa po nababautismuhan ang isang tao sa loob ng Iglesia ng Diyos. Salamat na lamang po sa ating mga bisita sa inyong pagnanais na makatulong. Sana po ipagpatuloy ninyo ang pakikinig sa ating mass indoctrination at sa malapit na hinaharap, kayo po ay mababautismuhan din at makapag-aabuloy na rin. Samantala, tayo naman pong mga magkakapatid at lahat ng mga bagong bautismong kapatid, tayo po ay sama-samang maghahandog ngayon kung tayo po ay nakahanda. Awitin po natin ang awit sa abulian. Awing dalangin
Ikalawang Timoteo 4:6-8. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Efeso 4:22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kolosas 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Kolosas 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro.